Ito na mga kababayan ang ebidensya. Wala nang katanggi-tanggi ito na itong akap ay ginagamit ni Martin Romualdez, Erwin Tulfo, Bong Revilla, Congressman Luistro at mga kaalyado nila sa bagoong lipunan para i-brainwash ang mga utak ng mga Pilipino at para ikampanya ang kani-kanilang mga pangalan para mapanatili nila ang kanilang kapangyarihan o makakuha ng mga kapangyarihan yung mga nagnanais na kumuha o makakurot man lang sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Panoorin natin ito. Mga kababayan, let's give a big round of applause to Congressman Erwin Tulfo. Daming bigas. Daming bigas sa kapaligid. Bilisan mo. Tagal. Daming bigas. Sana all. Sana all. May pabigas. Ay, magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you for the very, very warm reception. 11 years ago po, nandito rin po ako, kasama ko po ilan sa inyo, nawalan po ng bubong ito. Dito po ako sa Yolanda noon, pero reporter pa lang po ako noon sa TV5. Okay. But anyway, napakaganda na po ng lugar na ito, naayos na po. Bago po ang lahat, nais ko lamang pong masalamatan ang ating pong Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, palakpakan po na. So sa Leyte pala to. Kasi kaninang pinapanood ko, hindi ko alam kung saan banda ito. Sa Leyte pala talaga. Ito po mga nakikita po rin sa paligid ninyo, Yung mga bigas ho, yung mga mga street lights, Ah, ito mga pala. seawall, mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming Speaker, Martin Romualdez. At kung gusto po ninyo tuloy-tuloy po yung ayuda, Balik nga natin ng konti. Kung gusto nyo po tuloy-tuloy yung ayuda, at kung gusto po ninyo tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod, wala nang may siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? hindi ba maliwanag na pangangampanya yan? Kung gusto nyo daw po na tuloy-tuloy ang mga ayuda, wala na po kayong ibang hahanapin pa o gagawin pa. Iluklok nyo ulit si Romualdez. Hindi ba plain sight na pangangampanya ito? Magdidistribute ng ayuda, pero ang bukang bibig, Romualdez, Romualdez, Romualdez. At kung gusto ninyo tuloy-tuloy, Romualdez ulit. May ayuda na naman tayo kapag Romualdez ulit ang pipiliin nyo. So, hindi ba pangangampanya ito? At pang-brainwash sa utak ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa lugar na yan, piliin ninyo ulit. At hindi lang yan, tuloy natin. Kasama po natin ngayon ang pinakagwapong senador po, Senador Bong Revilla po. Kasama din daw si Senator Bong Revilla. Grabe, no? Grabe. Tapos, siyempre yan. Ano ba yan? Re-electionist, di ba? At itong si Erwin Tulfo, tatakbo bilang senador, di ba? Grabe. Bago lang po sa akin na dalawang paglulo. Nandito rin po ang aming majority leader, si Manis Dalipe, ang aming Nandyan din daw si Dalipe. minority leader at iba pa po mga deputy speakers po natin at Ang dami nilang mga buhaya dyan. Nagpapabango ng pangalan. Trabaho ba nila yan? Sige nga. Mamaya, masasagot natin yan. Bakit nandyan yung mga congressman na yan? At ano ba itong akap na sinasabi ni Erwin Tulfo? 241 po ng mga mambabatas. Pwede na po kami mag-session dito ngayong hapon kung gusto nyo po ni Speaker. Dahil 241? Pumunta lahat sila dyan? Grabe, no? Para mamigay ng ayuda? 241, nandyan silang lahat?
Wow! May quorum na itama. Palakpakan po natin ang aming mga kasama. Marami po pong susunod na magsasalita po dito kaya iigihan ko na lamang po, sasabihin ko lamang po. Personal po nakilala ang speaker nung ako po ay naging DSWD Secretary. Ang una pong ginawa ko ay nagpagtulong sa kanya para kausapin. Nagtanong siya, okay ba tayo sa DSWD? Marami ba tayo may pamimigay ng tulong, ayuda sa mga kabayan natin? Kung sinabi kong meron, sabi niya, that's good. Sabi niya, kailangan kasi ng mga kabayan natin ng ayuda. Panguli na lamang po. See? Puro ayuda ang nasa utak nila, di ba? Puro ayuda, ayuda, ayuda. Wala nang iba kundi puro ayuda. Malaki ba ang kickback dito sa ayuda? Bilyon-bilyon ang pinupondo dito. Lately, meron po naging issue yung tinatawag na ayuda para sa Kapos-Angkita program, yung AKAP. Eto na yung akap. Eto na yung akap. Makinig kayo mabuti, ha? Iba po ito sa AIX. Yung AIX po is Assistance for Individual in Crisis Situation. Ito pong AKAP na binibigay po ng gobyerno ng DSWD ay para po sa mga kababayan natin na may trabaho nga tulad po ng mga gwardiya, janito, mga nagtatrabaho sa fast food, mga waiter, waitress. Pero sila po ay hindi nahahagit ng ayuda ng cash assistance na AIX dahil kumikita. Kaya naisip po ng inyong congressman, ng aming speaker, Naisip daw ni congressman o ng ng speaker na na gumawa po para doon sa mga nagtatrabaho pero konti ang kita kaya palang so siya ang gumawa ng akap ang sinasabi mo dito, Erwin Tulfo. So siya yung kaisip, siya yung gumawa. Pero mamaya, sinungaling to eh. Mamaya, panoorin natin yung susunod. naman po namin ulit. Hindi po sa kaalaman ng karamihan. Ang tingin po kasi ng maraming mga kabayan natin, medyo alta sosyedad, yung mga mayaman po, speaker. Kaya hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung magkikilala lang po ninyo ang ating po speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming kapatid na katulong matulungin, Sakto no? Kung naniniwala po kayo sa aming mga Tulfo na magkakapatid na matulungin, ano daw? ganon din po ang puso ng inyong pong mga babata sa inyong speaker. Kaya, ako natin, maraming salamat po. Huwag po kayong magbabago at tuloy-tuloy po ang pagtulong sa inyong mga babae. Sumunod po sa inyo lahat. So ngayon, ang sinasabi ni maliwanag na ginagamit talaga itong akap na to para sa pangangampanya. Ngayon, ang isa pa niyang sinasabi dito ay ito daw ay ginawa ni Martin Romualdez. Tama ba? O totoo ba na si Martin Romualdez nga ang nag-coin o nakaisip nitong akap na to? Panoorin natin ang susunod na video. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon. Ano daw? Siya daw ang nag-coin ng idea na yun. Kumbaga siya yung bumuo, siya yung nakaisip, siya yung may idea nito. Pero doon sa kampanya, ang sinasabi niya, si Martin Romualdez daw ang nakaisip ng akap. Ano ba talaga? Ha? Kung nasa labas kayo at kasama mo itong si Romualdez dahil ikinakampanya mo siya, gamit-gamit ang akap, siya ang nakaisip, siya ang may idea. Pero dito, nauna to eh. Nauna itong video mo na ito na noong binabakbakan kayo tungkol sa PI, People's Initiative na ginagamit ang akap para kumalap ng pirma. So noong malapit na yung kampanya at naglilibot-libot na kayo, ngayon malapit ng kampanya, si Romualdez na ang nakaisip. Ano ba talaga? Sinungaling ka din no? Hindi consistent eh. Diyan na huhuli ang mga sinungaling. Paiba-iba ang sinasabi nila. Gaya na lang nito. Since I was with DSWD before, kasi napansin ho natin when I was the secretary at DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent,
sa mga Dapat poorest of lang. the poor, such as Dapat lang naman. peace, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in-between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong Ang huling ano ko dito, ang huling balita ko, 5,000 daw yung nakuha. Dito lang nung nagmultor sila. So, at ito ay one time lang ha. Hindi ito paratihan, para maramihan. Kumbaga sa isang taon, isang beses ka lang makakatanggap, 5,000. So wala pang 500 bawat buwan. Pero minsanan kasi yung pagbigay, kaya parang sobrang laki, no? Meron ako napanood kanina na marami daw nawalan ng trabaho kasi nga dun sa, di ba, yung sa mall tour na namigay. Maraming nag-awol. So marami doon, baka matanggal na trabaho dahil sa 5,000. Ganun yun. natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung Course. solo parent, mga senior citizen. Natural lang naman yun. Pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero Middle class. Parang si Rapi Tulfo, middle class. So kailangan ni Rapi Tulfo ng ayuda. 5,000. Kailangan niya. Eh yung nakasabi ng kapatid mo eh. Middle class lang daw siya. So kailangan ni Rapi Tulfo ng ayuda. Ganon. Kasabi mo lang oh, middle class. below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin Below middle class pala. Okay, sorry naman. yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD. 23 to 25 ang sahod bawat buwan. May mga OFW tayo na hindi makaka-avail niyan. Kasi OFW sila, may trabaho. Pero ang sahod nila, nasa 20 to 25,000, 20 to 23,000. Pero hindi sila makaka-avail kasi wala sila dyan. Hindi pa nyo sigurado kung botante sila o hindi, di ba? Dito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Grabe, no? Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary Meron? Nung pandemic? Meron? Sa amin, meron. purpose ng AKAP. Kaya po, ako po ay nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Di ba? Again, Pero last year po, na during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po isiningit na nga, ipinasok pa. So wala talagang walang plano. Isiningit lang, ipinasok pa. Siya lang nagsabi, isiningit eh. Hindi, di ba bawal yung mga nagsisingit-singit ng ganyan sa mga budget deliberation? Sa BICAM to lumabas eh. po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan. DSWD ang mag-i-implement. Pero sila yung namimigay. Bakit kaya? DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam DSWD ang magde-determine, magbe-verify kung sino ang mga beneficiaries nito. ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo, Ano to ang gagawin? bibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para Lapitan mo ang iyong congressman. Para ano?
Akala ko ba DSWD ang magdedetermine dito? Pero ikaw mismo ang nagsabi na dapat lumapit ka sa representative, sa congressman. Para ano? I-recommenda niya o i-refer ka niya sa I-refer ka sa DSWD? Yung congressman ang magre-refer? Akala ko ba DSWD ang ang magdedetermine kung sino ang beneficiary nito. Tapos lalapit ka pala sa congressman. Ang kapal na magbumukha ninyo, no? So yung congressman ang magdedetermine, magre-refer doon sa DSWD. Isipin ninyo, padala po ako ni congressman, padala ako ni Congressman Erwin Tulfo. Bigyan niyo po ako ng AKAP. Oh, edi bibigyan kasi ni-refer mo. Hindi naman po pwedeng, hindi po pwede, i-determine muna namin kung ano ka, qualified ka. Hindi pwede yun. Erwin Tulfo nagpadala sa'yo. Martin Romualdez ang nagpadala sa'yo eh. Zaldico ang nagpadala sa'yo. Dalipe ang nagpadala sa kanya sa DSWD. Natural, automatic yan. So, napipili nga ito kung sino ang binibigyan. Kasi dumadaan pala sa congressman ang referral ng teteng.